Now beaming with local competitive entrepreneurs with dynamic local business activities and events, effectively creating additional jobs and business opportunities. No wonder, after just a couple of years, more than 7 Radyo Natin areas evolved into cities. Truly, our confidence for the local government and its people paid off. Aside from the local government, the national government agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI. DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Tama po ang inyong mga orasan para sa buong kapuluan. 12 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Bismillah, Assalamualaikum. Ang kapayapaan ay sumasa inyong magandang hapon na Bangsamoro. Welcome aboard sa Arangkada Balita. Ngayon ay araw ng Huwebes, araw ng Merkoles, ika-6 sa buwan ng Agosto 2025. At ika-12 sa buwan na Shafar 1447 sa Islamic calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, sa aming news director, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras, magbibigay ng mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. 13 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa Arangkada Balita. Bago tayo dumako sa ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Merkoles, ika-6 sa buwan ng Agosto 2025. Base sa inilabas ng Pag-asa, makakaapekto sa Mindanao ang southwest monsoon. Ang Basilan at Tawi-Tawi ay ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kidlat at kulog dulot ng southwest monsoon or habagat. Posible naman itong magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa, dulot ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Ang ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas sa maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo na pag-ulan, kidlat at kulog dulot ng southwest monsoon.
posible naman ito nga magdulot ng pagbaha o paghuhunang kapag patuloy ang pagbuhos ng ulan o may severe thunderstorm. Ang kondisyon ng hangin at karagatan, ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng timog kanluran at ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa 34.0 degrees Celsius hanggang 28.0 degrees Celsius. Sumikat ang araw alas 5:37 ng umaga at lulubog alas 6:01 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa. At ang ulat panahon ay hatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM sa pangunguna ni Acting Minister Jihani Yusuf MEPDS at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abdurrauf Makakua, katuwang ang radyo natin, maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan, 16 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa ating pangunang balita. Isasagawa bukas ang our report ni BARM Chief Minister Abdurrauf Makakua alas 2 ng hapon, ika-7 sa buwan ng Agosto 2025 na gaganapin sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Ang pagtitipon na ito ay kinikilala bilang isang regular na sesyon ng Bangsamoro Transition Authority ay nagsisilbing isang mahalagang plataforma para sa punong ministro o pangihatid ang mga malalaking tagumpay, patuloy na mga hakbangin at mga estratehikong plano ng gobyerno ng Bangsamoro. Ito ay isang pagkakataon para sa mga taong Bangsamoro na maging updated para sa proseso o updated sa proseso ng pamahala, pagbuo ng kapayapaan at mga pagsisikap sa pag-unlad sa rehiyon. 17 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, inaasahan ang matinding trapiko sa paligid ng Bangsamoro Government Center at mga kalapit na kalsada bukas, ika-7 sa buwan ng Agosto 2025. Ito ay may kaugnayan pa rin sa isasagawang ulat ni BARM Chief Minister Abdurrauf Makakua at kasabay na gaganapin ang regular sesyon ng Bangsamoro Transition Authority. 18 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan.
bisitahin ang official website ng moniportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. May bago? May bago! Oo, tama. Ang Biryani House Cotabato Branch ay isang Arabic and Asian restaurant na mayroong menu na sigurado magugustuhan ng lahat. Narito ang inyong mga paboritong pagkain. Biryani chicken, beef, shrimps at fish. Kabsa chicken, beef, shrimps at fish. Masbus chicken, beef, shrimps at fish. Sambosa chicken, beef, veggie at cheese. At Indian foods. Tikman din ang kanilang sariwang shake tulad ng avocado shake, mango shake, guyabano shake, durian shake, at yogurt shake. Ang Biryani House ay may branches sa Coronadal City, Tacurong City, General Santos City, Marawi City, Davao City, Isulan, KCC Cotabato City, at Cagayan de Oro City. Ang Biryani House Cotabato Branch Arabic and Asian Food Restaurant ay matatagpuan sa National Highway, Sinswat Avenue, Cotabato City. Bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Para sa kadagdagang impormasyon, tumawag sa cell number 0953-5566749. Tara na sa Biryani Cotabato Branch at tikman ang kanilang masasarap na pagkain. Biryani House Cotabato Branch Arabic and Asian Food Restaurant. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Rualo Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Your sight is our priority. Your eyes deserve expert care. At Glang Eye Care Clinic aims to prioritize the sight of every Filipino. It is our humble honor to extend our dedicated service into the constituents of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. We help you see life clearly from eye exams to advanced treatment. Your trusted specialists are here for you and your family. Visit Glang Eye Care Clinic, owned and managed by Dr. Zuhra Adam Glang, a clinical optometrist licensed on Philippine Professional Regulation Commission, located at 2nd floor, Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City. For your inquiries, you may call or text at cell phone number 0966-024-6066. Email at glangecc@yahoo.com. Remember the name, Glang Eye Care Clinic. iNet Computer Parts and Accessories Shop. Your one-stop shop for sales and accessories, located along Sinsuat Avenue, corner Santos Street, in front of Mercury Drug, Cotabato City. What products we offer?
computer products for sale, laptops, computer set, computer motherboard, monitor 19 inches, gaming monitor 32 inches, RAM, DDR3, DDR4, DDR5, and solid state drive SSD, hard disk drive SDD, power supplies, printers, keyboard, mouse, and speaker. Other products are Envision, Patronics, CBS, HKC, available in 32 inches, 43 inches, 50 inches, 55 inches, and 65 inches. Also procurable are CCTV parts, Wi-Fi bando set, Wi-Fi bando parts, water bando, and coffee bando. iNet Computer Parts and Accessories Shop. Your one-stop shop for sales and accessories. Located along Sinsuat Avenue, corner Santos Street, in front of Mercury Drug, Cotabato City. iNet Computer Parts and Accessories Shop, Pacorong Branch, located in front of Notre Dame of Pacorong, Pacorong City. Your trusted partner for all things tech. We offer quality computer products and accessories all in one place. For your inquiry, you may call or text at CP number 0935-606-0975. iNet Computer Parts and Accessories Shop. Tuladan a Bayanan. Ang Tuladan a Bayanan ay isang programang magbibigay sa inyo ng mga halimbawa sa mga simpleng sitwasyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na merong kapupulutan ng napakasimple ring aral. Mga pangyayaring magbibigay ng inspirasyon sa bawat individual, lalong-lalo na sa mga kabataan. Programang Pangdunya Wal Akhirah. Ang Tuladan a Bayanan ay mapapakinggan alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DXPC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. At inyong makakasama si Kaka Nurun. Abangan, makinig at tumutok na sa Tuladan a Bayanan. When we crave to have fun, yet our tummies want some. Everyone is thinking of a crunch with real chicken inside, and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty, oh yes, crunchy goodness and every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Your Virginia Crunchy Chicken Nuggets is available nationwide. Head to your nearest Virginia factory outlets and all leading supermarkets. Virginia Crunchy Chicken Nuggets is under Virginia Food Incorporated Crunchy line. Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Arangkada Balita! Hitama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na 28 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, nakiisa sa pagdiriwang ng World Day Against Trafficking and Persons ang mga opisyal mula sa Ministry of Labor and Employment sa pangunguna ni Minister Muslim Menji Sema or Bapamos na ginanap kamakailan sa Cotabato City bilang nangungunang ahensya para sa paggawa sa rehiyon ng Bangsamoro. Ang muli ay nanindigan sa pakikisa sa pandaigdigang kampanya upang wakasan ang lahat ng anyo ng pag-aabuso at pagsasamantala sa paggawa sa pagsasakatuparan ng mandato nito na itaguyod ang pagkakaroon ng trabaho, protektahan ang mga karapatan ng mga manggagawa
at itaguyod ang patas na mga gawi sa paggawa. Ang ministry ay nananatiling nakatuon sa paglikha ng mas ligtas, mas marangal na mga pagkakataon sa trabaho para sa mga taong Bangsamoro. 29 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, ang Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian or Asian Growth Area ay isang sub-regional economic cooperation initiative na idinisenyo upang pabilisin ang pag-unlad ng hindi gaano maunlad at geographical na malalayong lugar sa loob ng 4 na kalahok na bansa sa Southeast Asia. Binigyang diin ni Engineer Muhajirin Adi ng Director General ng Bangsamoro Planning and Development Authority ang ng pangangailangan tukuyin ang mga pangunahing sektor kung saan maaring maging mahusay ang rehiyon ng Bangsamoro, bumuo ng mga makabagong programa na nagpapalawak sa integrasyon ng BIMP, EEGA at binibigyang prioridad ang infrastruktura, pagbuo ng kapasidad at mga patakaran na lumika ng magandang kapaligiran para sa paglago ng ekonomiya. Tatlong minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, nilagdaan ni Minister Abu Nawas El Maslamama ng MAFAR or MAFAR BARM at ng punong tagapagpaganapan ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines kaugnay sa Memorandum of Agreement na may kinalaman sa partnership ng Ministry at ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines na ginanap sa Cotabato City. Ang kasunduan ay ang pangangasiwa ng MAFAR loan for enhancement of necessary development strategies, promotion ng Islamic financial literacy sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, kabilang Special Geographic Area at Cotabato City. Sa paglagda ng MOA, ipinaabot ni Minister Maslamama ang kanyang matinding pasasalamat at pagpapahalaga sa Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines para sa napakalaking suporta at matibay na pangako sa pagpapadali sa pagpapatupad ng proyekto ng MAFAR Links sa rehiyon ng Bangsamoro. 32 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, ang Ministry of Science and Technology or MOST BARM na kinatawan ni na Acting Minister Jihan E. Yusuf at Bangsamoro Director General Engineer Abdul Rahman Kiasim ay aktibong lumahok sa isang serye ng mga aktibidad na nakatuon sa pagbabago na pinangunahan ng Department of Science and Technology Region 10 na ginanap sa Cagayan de Oro City mula Agosto 4 hanggang ika-6 taong kasalukuyan. Tampok sa aktibidad ang paglulunsad ng Innovation Hub, isang nakalaang co-working space na matatagpuan sa DOST 10 Region Office. Ang Innovation Hub ay nagbibigay ng isang nakakapagpagaan na kapaligiran kung saan ang mga mag-aaral, profesional, mananaliksika at mahilig sa startup ay maaaring magtulungan, mag-brainstorm
at bumuo ng mga epektibong solusyon. 34 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole and Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. Maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Your sight is our priority. Your eyes deserve expert care. Adlang Eye Care Clinic aims to prioritize the sight of every Filipino. It is our humble honor to extend our dedicated service into the constituents of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. We help you see life clearly from eye exams to advanced treatment. Your trusted specialists are here for you and your family. Visit Lang Eye Care Clinic, owned and managed by Dr. Zuhra Adam Glang, a clinical optometrist licensed on Philippine Professional Regulation Commission, located at 2nd floor, Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City. For your inquiries, you may call or text at cellphone number 0966-024-6066. Email at glangacc@yahoo.com. Remember the name, Glang Eye Care Clinic. iNet Computer Parts and Accessories Shop. Your one-stop shop for sales and accessories, located along Sinsuat Avenue, corner Santos Street, in front of Mercury Drug, Cotabato City. What products do we offer? Computer products for sale: laptops, computer set, computer motherboard, monitor 19 inches, gaming monitor 32 inches, RAM, DDR3, DDR4, DDR5, and solid state drive SSD, hard disk drive SDD, power supplies, printers, keyboard, mouse, and speaker. Other products are Envision, Patronics, CBS, HKC, available in 32 inches, 43 inches, 50 inches, 55 inches, and 65 inches. Also procurable are CCTV parts, Wi-Fi bando set, Wi-Fi bando parts, water bando, and coffee bando. iNet Computer Parts and Accessories Shop. Your one-stop shop for sales and accessories, located along Sinsuat Avenue, corner Santos Street, in front of Mercury Drug, Cotabato City. iNet Computer Parts and Accessories Shop, Pacorong Branch,
located in front of Notre Dame of Tacurong, Tacurong City. Your trusted partner for all things tech. We offer quality computer products and accessories all in one place. For your inquiry, you may call or text at CP number 0935-606-0975. iNet Computer Parts and Accessories Shop. May bago? May bago! Oo, tama. Ang Biryani House Cotabato Branch ay isang Arabic and Asian restaurant na mayroong menu na sigurado magugustuhan ng lahat. Narito ang inyong mga paboritong pagkain. Biryani chicken, beef, shrimps at fish. Kabsa chicken, beef, shrimps at fish. Masbus chicken, beef, shrimps at fish. Sambosa chicken, beef, veggie at cheese. At Indian foods. Tikman din ang kanilang sariwang shake tulad ng avocado shake, mango shake, guyabano shake, durian shake, at yogurt shake. Ang Biryani House ay may branches sa Coronadal City, Tacurong City, General Santos City, Marawi City, Davao City, Isulan, KCC, Cotabato City, at Cagayan de Oro City. Ang Biryani House Cotabato Branch Arabic and Asian Food Restaurant ay matatagpuan sa National Highway, Sinswat Avenue, Cotabato City. Bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Para sa kadagdagang impormasyon, tumawag sa cell number 0953-5566749. Tara na sa Biryani Cotabato Branch at tikman ang kanilang masasarap na pagkain. Biryani House Cotabato Branch Arabic and Asian Food Restaurant. When we crave to have fun, yet our tummies want some. Everyone is thinking of a crunch with real chicken inside and if deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Your Virginia Crunchy Chicken Nuggets is available nationwide. Head to your nearest Virginia factory outlets and all leading supermarkets. Virginia Crunchy Chicken Nuggets is under Virginia Food Incorporated Crunchy line. Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 42 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. 4 na magkasabwat na drug den operator. Isa sa kanila minor de edad ang naaresto nitong Martes sa ika-5 sa buwan ng Agosto 2025 ng mga pulis sa isang entrapment operation sa Barangay Rosary Heights 9 sa Cotabato City na nailatag sa tulong ng mga impormanting alam ang kanilang mga iligal na gawain. Nakaditin na ang 3 sa mga naaresto na sina Andres Pamplona, Akit Eddie Mojado, Katada at Marlon Montenegro Canizares, habang ang pang-apat na suspect, isang minor de edad, ay nasa magkatuwang na kustodiya ng Cotabato City Local Government Unit at ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region. Kinumpirma ni Brigadier General Jessica de Guzman, Direktor ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region, ang pagkaka-intramp na 4 ng mga operatiba ng iba't ibang units ng Cotabato City Police Office sa pamumuno ni Colonel Jivin Bungkayaw
at ng mga anti-narcotics agent ng City Police Precinct 2 sa isang lugar sa Barangay Rosary Heights 9 na nitong hapon ng Martes. Agad na inaresto ng hindi mga ununiformadong pulis mula sa City Police Precinct 2 na pinangunahan ni Major Teofisto Ferrer at bungkayaw sina Akita Katada, Canizaris at ang kanilang 16 na taong gulang na lalaking kasabwat matapos silang bintahan ng shabu mismo sa kanilang drug den sa Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City. Ayon kay De Guzman, katuwang na probar ang tanggapan ni Cotabato City Mayor Bruce Matabala sa paglatag ng nasabing entrapment operation. Agad na naisara ang drug den ng 4 na suspect kung saan sila nagsasagawa ng posisyon para sa bumibili sa kanila ng shabu mula sa iba't ibang mga lugar sa Cotabato. 45 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, magkatuwang na magtutulungan ang mga barangay officials, mga blaan at traditional leaders, mga local officials at isang pribadong kumpanya sa pangangalaga ng mga buntis sa mga bayan sa South Cotabato. Sa mga ulat na local executive noong araw ng Martes, tinalakay ng maraming mga buntis ng kanilang mga barangay leaders at community health workers at ng mga kinatawan ng Sagittarius Mines Incorporated ang kung paano mas mapapangalagaan ang mga nagdadalawang tao sa First Buntis Congress sa Barangay Bululmala sa Tupi, South Cotabato. Nitong nakalipas lang na linggo, layunin ng nasabing multi-sector public welfare engagement or matiyag ang ligtas at maayos na pagbubuntis ng mga kababaihan sa Barangay Bululmala at sa mga karatig lugar sa Tupig at iba pang mga bayan sa South Cotabato. 46 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa Arangkada Balita. Para sa iba pa nating mga balita, hinimok ng Komisyon on Election or COMELEC ang mga dating inmates o mga bilanggong nakalayan na magparehistro at bumoto tuwing halalan sa bansa. Sa mensahe ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa kanyang pagtungo sa Manila City Jail para sa special registration para sa mga persons deprived of liberty na dapat magparehistro at bumoto rin ang mga laya na. Dagdag pa ni Garcia, walang limitasyon at walang restriksyon ang pagpaparehistro at pagboto. Naniniwala rin ang COMELEC na ito ay isang challenge para sa bawat isa. Binigyang diin ni Garcia na kapag naparehistro ang mga PDL, ito anya ay dangal sa kanila at dangal ng kanilang kamag-anak. Bati ng ating bansa na may pagmalaki ng bawat isa. Aniya ang pagpapaboto sa mga PDL ay isang pagkilala sa kanila na bahagi pa rin sila ng ating lipunan. Sinabi ni Garcia na noong nakaraang halalan, napakataas ng percentage ng BGMP sa voters sa turnout na halos 80% ang nakaboto. 48 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Arangkada Balita.
Para sa iba pa nating mga balita, hindi na palalawigin pa ng Commission on Election or COMELEC ang 10 araw na nationwide voters registration para sa 2025 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sinabi ni COMELEC Chair Spokesperson Attorney General Rex Laujanco na walang dahilan para palawigin ang registration na period sa gitna ng mataas na turnout registrants. Binanggit din ni Laujanco ang 120 days na eleksyon na registration na ban sa gitna ng nalalapit na Bangsamoro eleksyon sa October 13, 2025. Gayon din ang panahon ng pagproseso ng registration sa kanilang Special Registration Anywhere program site sa Metro Manila. Ayon kay Laujanco, pinagbabawal ng ating batas, Republic Act number 8189 ang pagpaparehistro ng 120 days bago ang halalan. Sinimula ng COMELEC ang 10 araw na voters registration sa buong bansa para sa 2025 BSKA noong Agosto 1 at tatagal hanggang Agosto 10. Gayunman, ang voters registration sa SRAP or SRAP site ay hanggang Agosto 7 lamang. Sa datos ng COMELEC, ipinakita na mahigit sa 880,000 individual ang nagparehistro para sa 2025 BSKA noong August 4 na malapit na sa kanilang target na 1 milyong registrante. 50 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, tinintahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na naglalayong ayusin ang national government para sa efficienting paghatid ng publikong serbisyo. Nilagdaan ng Pangulo ang Republic Act number 12231 o ang Government Optimization Act nito lamang Agosto 4. Pinahintulutan ng batas ang Pangulo na ayusin ang operasyon ng executive branch sa pamagitan ng pag-alis sa mga redundant post o paulit-ulit na pwesto. Saklaw nito ang lahat ng ahensya ng executive branch, kabilang na ang mga departamento, kagawaran, tanggapan, commission, boards, konsiho at ang lahat ng iba pang entity na nakaattach o nasa ilalim ng kanilang administrative supervision. Sakop din nito ang government-owned or control cooperation na hindi saklaw ng Republic Act number 10149. Sa ilalim ng batas, maaaring ayusin ng Pangulo ang operasyon ng iba't ibang ahensya sa executive branch sa isang banda. Ang pagpupulong naman ng committee ay 30 araw mula sa pagiging epektibo ng batas. 52 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa ating panghuling balita, inihayag ni Senator Jerwin Gatchalian na dapat pangasiwaan ng local government units or LGU ang pagpaplano at implementasyon ng flood control sa malakas na koordinasyon sa Department of Public Works and Highways or DPWH. Sa kapihan sa Senado Forum noong araw ng Lunes, isinusulong ni Gatchalian na ipagbawal ang
politiko sa flood control planning dahil mas pamilyar ang local officials sa eksaktong pangangailangan at problema ng komunidad kaysa national engineers. Dagdag pa ni Gazalian na sumasakop ang flood control project ng mas maraming lungsod at munisipalidad na pinangangasiwaan ng ilang ahensya tulad ng Metro Manila Development Authority at nagpahayag din ng suporta sa panawagan ng Department of Budget and Management o DBM para sa unified plan na sangkot ang lahat ng antas ng pamahalaan. 54 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at yan na po ang kabuuan ng ating Arangkada Balita. At ang Arangkada Balita ay hatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated na matatagpuan sa may Poblacion 8, Cacar, Cotabato City at ng Alraiz Ventures Corporation located at Ramon Rabago Senior Street, RH13, Cotabato City at ng Glang Eye Care Clinic na matatagpuan sa 2nd floor, Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City at ng Ministry of Labor and Employment or Molly Barmer sa pamumuno ni Minister Honorable Muslimin G. Sema or Bapa Mos at sa kanilang General Director Dato Suraba Butazil Jr. At hatid din sa inyo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Matatagpuan sa may Macapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City. At ni Ma'am Tarhata Ulangkaya ng Takurong City, Sultan Kudarat Province. Also hatid sa inyo ng iNet Computer Parts and Accessories Shop located at Corner Santos Street in front of Mercury Sinsuat Avenue, Cotabato City. Hatid din sa inyo ni MP Attorney Omar Riyad Sarsema, Deputy Speaker of the Bangsamoro Transition Authority or BTE BAR at ng Search at Service Center located at Don Roman Velo Street, Cotabato City. At para sa inyong mainit at na pandesal tuwing umaga, nariyan po ang Lucky's Hot Pandesal na matatagpuan sa may RH9 Governor Gutierrez, Cotabato City, owned and managed by Angelina Soriano. At also atid sa inyo ng Biryani House Cotabato Branch, Arabic and Asian Food Restaurant na matatagpuan sa may Sinsuat Avenue, Cotabato City. At sila po ay open alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Para sa inyong mga katanungan, tumawag lamang sa 0953-5566-749. Once again, 0953-5566-749. At ang Biryani House Cotabato Branch ay mayroon din po silang mga branches sa may Coronadal City, Tacorong City, Isulan, General Santos City, sa may Marawi City, Davao City, ECC Cotabato at Cagayan de Oro City. Itama po ang inyong mga orasan. Ang oras sa buong kapuluan na 57 minuto magalipas ang alas 4 ng hapon. At yan na po ang kabuuan ng ating Arangkada Balita. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Agosto 2025. At ikalabing dalawa sa buwan ng Shafar 1447 sa Islamic Hijra Calendar. At happy birthday po sa lahat ng nagsiselebrate ng kanilang mga kaarawan. At anuman po ang inyong sineselebrate sa mga oras na ito.
ay kami po ay umaasa na kayo po ay masaya, kabiling po ang inyong mga mahal sa buhay. At bago tayo magpaalam, happy birthday po kay Ma'am Ella Dayawan. Arrancada Balita! Limamput 8 minuto magkalipas ang alas 4 ng hapon sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, sa aming news director at sa aming mga media technician at sa lahat po ng mga staff ng radyo natin 95.9. Ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas. Magandang hapon, Central Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. 59 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.